Hindi pa tapos ang laban, yan ang tiniyak ng mga kontra-reproductive health bill matapos po makasaysayang pagpasa nito sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Dumidiskarte na raw sila para makaago ng boto sa nalalapit na huling pagbasa ng panukala. Saksi si Sandra Aguinaldo. On the manner of House Bill 4244, affirmative 113, negative 104, abstention 3. House Bill 4244 is approved on second reading. Mr. Speaker, I move to adjourn. Order, please, order. Alas 2:05 na madaling araw kanina nang sa wakas ay maipasa sa ikalawang pagbasa ang kontrobersyal na Reproductive Health Bill. 9 na oras ito matapos simulang talakayin ang huling mga amendments sa RH Bill at 5 oras namang matapos simulan ang nominal voting o isa-isang boto ng mga kongresista na may paliwanag. I beseech our colleagues to be true representatives of their constituents by voting in accord with the people's genuine choice. Let us have children by choice, not by chance. I vote yes. What happened in Vegas strengthened my already firm belief of the sanctity of life. Ang nangyari sa Las Vegas ay lalong nagpaigting sa aking paniniwala na ang buhay ay sagrado. Kung dapat o hindi na ang nilalang ay mabuhay sa mundo o hindi kailangan dapat ilagay sa kamay ng kanyang kapwa-tao. Tanging ang Diyos ang may karapatan dito. Kaya Manny Pacquiao is pro-life. Manny Pacquiao is votes no to House Bill number 4244. Thank you. Pero lalong matagal daw ang hinintay ng mga nagsusulong nito kaya ganun na lang ang kanilang pagdiriwang. Mula kasi nang simulan itong ihain sa Kamara 14 na taon ang nakararaan ay ngayon lang ito umabot sa botohan sa plenaryo. Sa isang statement naman, sinabi ni Luis Antonio Cardinal Tagle, unfortunate and tragic ang resulta ng botohan pero hindi pa raw ito pagkatalo ng katotohanan kaugnay sa buhay ng tao, pag-aasawa at pamilya. Sa mga voters na yon, basta we'll just give them guidelines. No? Siguro baka isama ko na rin yung pro-RH ang bad quality. Pero kumbaga sa boxing, hindi pa raw knockout ang mga lumalaban sa Reproductive Health Bill. Lalo pat 9 na boto lang ang lamang ng pabor sa kontra sa panukala. May 62 kongresista raw na hindi nakaboto kahapon. Ang kontra RH Bill na si Manila Representative Amado Bagaching umaasang makukumbinsi pa ng mga lider ng simbahang Katoliko ang ibang kongresista na bumoto kontra sa panukala sa ikatlo at huling pagbasa nito. Yung mga 6 na po, makumbinsi namin at pagbotohan ng third reading, manalo pa kami. Kaya hindi rito magre-relax ang Liberal Party ni Pangulong Noynoy Aquino. Titiyakin daw nila na hindi nababaliktad ang mga miyembrong sumuporta sa RH Bill at kukumbinsihin naman ang 26 na kasamahang bumoto kontra sa panukala. You have to maintain your 113 and make sure that they appear Monday for third reading. And bukod doon, kung madagdagan pa sana, doon galing naman doon sa mga hindi nag-appear. Inaasahan naman daw na magiging gitgitan din ang botohan sa RH Bill sa Senado na isasalang pa lang sa ikalawang pagbasa sa Lunes. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.